how it's supposed to feel. Good day guys, welcome back again sa ating YouTube channel ng Justin's Daily Life PH. So ayan, ngayong araw na ito is another kasawian sa buhay. So ayan, nawala po yung aking cellphone na first and ever investment ko po siya sa aking pagbablog. Ginagamit ko po siya sa school. Pagbablog po, napakalaking bagay po, napaka-valuable things po siya sa akin. So buti na lang at hindi po nawala yung Android ko. Talaga din po siya po ito. Kaya hindi ko alam kung paano nawala. Kasi alam ko parang nilagay ko siya sa bulsa ko. Wala siya dito. Hindi hinanap namin ni Jake. Sa school wala din. Sa lahat ng pinuntang ko wala. So ang bintang ko po ay nalaglag po siya. So ayan guys. Nakakalungkot po. Kasi po sa kailangan natin siya bilang estudyante. Kailangan natin siya sa ating patrabaho. Madami po siyang pinagagamitan. May function po talaga sa akin yung aking dalawang cellphone. Kasi siyempre sa pagbablog tulad nito, kapag lowbat na yung isa may magagamit ka. Kaya napakalaking bagay po sa akin. So hindi ko po alam kung ano po ang nangyari. At talagang nalulungkot po ako kasi siyempre malaking halaga, malaking bagay po yun. Yun po ang ating 2024, naalala ko January 2024, unang sahod natin. Yun yung pinaka-una kong binili para i-invest sa aking pagbablog, para hindi po kayo nagugulo. Siyempre magalaw po kasi pag hindi po iPhone yung cellphone nyo, no? Yung sa akin po ay mumurahin lang naman yun, pero yung value na inilagay ko doon, yung pagpapagod, yung aking sacrifices para lang po sa cellphone na yun is napakalaga. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung bakit nakakaramdam ako ng ganitong kalungkutan. Pero ganun pa man po, kung may dumarating, may kinukuha, may kumukuha, may dumarating. So hindi ko lang talaga siya mawari at hindi ko lang maisip na yung hawak-hawak ko lang na cellphone kahapon, yun di na, pambihira. Hindi ko po alam, so kung ano po, may post po ako sa Facebook para po kung sino man makakita, kung sino man makakuha, may balik sa akin. Napakalaking bagay po siya sa akin, napakahalaga po. So by the way guys, it's me, Justin Daily Life PH, at welcome back dito sa aking YouTube channel. Then let's go at papatuloy natin ang buhay papasaan pa at tayo po ay magmumukmuk sa tabi. Siyempre, bisitahin natin yung ating mga tanim, mag-harvest ulit tayo guys, samahan nyo ako. Then magluluto tayo ng luto na pang-ulam ng aking kapatid at ako po ay may fellowship mamaya sa church namin. So, samahan niyo ako guys kasi nagkaroon ako ng problema dito sa aking pananim, and like i-share tayo. Guys, pasensya na kayo sa aking camera. Ito pa na makikita niyo pa din naman yan. Pero hindi na siya ganun kaganda at hindi na siya ganun ka-quality. So lumuyo siya. Ba't lumuyos? Sobrang lakas ng init guys. Pero madami na akong anihin. 1, 2, 3. Ayan, 3, 4, 5. Tutog. 6. So meron tayong mga anihin na dito guys. Kalalaki yan. Bakit sila lumaki? Siyempre nag-apply tayo ng fertilizer. So, bago po natin sila anihan, diligan na muna natin. So, medyo madamo na po guys. At yan po yung aasikasuhin ko by Huwebes siguro. So, may exam po ako that time, pero sabi ko sa kaibigan ko, tulungan ako. Buti na lang po ay tayo po ay makikaibigan at mabuti sa kaibigan. May mga sabi ko, tulungan ako na i-grass cutter yung lahat ng yan na makaputol. Ano po? So, kailangan po kasi talaga may personal po tayo na grass cutter dito para hindi po dinadamuhan. Kasi hindi naman po siya kayanin ng bunot-punot. At plano ko nga po papalaguin ko para hindi naman po siya nagpuputik. Ayan. Guys, so mag-aani po tayo. So bago po lahat, magdidilig muna tayo. And samahan niyo po ako and like and share tayo guys. Guys, so steady na lang po natin siya.
Baka po tayo ay hindi po maguluhan kasi magalaw po itong cellphone ko na yan. So, ayan. Una, magdidilig muna tayo syempre. Kasi yan naman, kahit mga luyos-luyos na yan, pag naman po yan nadiligan natin, mabalik yan sa dati. Yan po ang disadvantage ng nasa lagayan. Madali po siyang... No, pero pag na-diligan po natin yan, babalik yan sa dati. So, ang kailangan lang dito, madiligan. Kasi kanina po, hindi po nadiligan ng kapatid ko. Nalimutan siguro. Ayan. So, mamaya, titigas na yan. Suba kasing lakas ng init. Talagang nadadali at nadadali. Sa sobrang lakas ng init. Problema ko nito guys, pag umalis ako, kung paano itong mga pananim ko. Pupunta kasi ako baka umuwi ako ng Sorcy. Pati mga kamatis, nadali ng ano. So, kailangan ko ng butasin yung ilalim niya para makalawit yung ugat. Kailangan din siya gamasan. Kapag may grass cutter, madali lang yan. Isang daan lang yan guys. Yung mamaya, mabalik na yun sa dati. Bagsak-bagsak na siya, oh. Ito pa, lakas ng init. Lungkay. Sobrang lakas ng init. So let's go! Tayo naman ay mag-aani. So, siguro isa din sa factors, masyado na kasing madaming bunga. So, pag tayo po nag-aani, make sure natin na nakasagad siya sa yan, isa. Tumiko na.
Pag nagsimula na itong mamunga, every 3 days na to guys. Nagbibigay sa atin ng bunga. Ganyan yan. 3. Saan ka pa niyan? May sarili ka ng gulayan. 4. Tataba. 4 na. 5. 5. 6 to guys. 6. Imagine mo, may sarili kang anihan ng talong. Dahil ako may okra pa ako. Kaya abangan nyo yan. 6. Ito ay 7. Tapos, may 2 pa dito guys. Kita nyo pa ba dyan? Medyo maliit lang at kumuyukot. Sabihin kulang to sa abuno. 7. 8. Imagine that guys. May sarili kang harvest. May sarili kang harvest plant. Ano natin? Itong ilan yung naano natin. Wow. Wow. Dami. 1, 2, 3, 4, 5. So kung meron tayong talungan, ito ay nagtitibang na siya ng 1 kilong talong. So magkano 1 kilong talong na guys? Magkano 1 kilo? 120. 120 pesos. Simpleng tanim lang. Kaya magdadagdag pa tayo guys. Pero ang diskarte ko, hindi na siya sa fully bag. Pero next time, magdadagdag tayo ng lupa sa ating mga talong. Kasi kailangan na nila ng lupa. At siguro maglalagay din ako ng irrigation system. Hindi ko alam kung paano ko siya didiskartehan. Kasi yan talagang disadvantage guys. Kapag po yung ating mga talong ay nakalagay sa pulley. So kapag siya ay lumaki na ng lumaki, yung ugat niya maano. So kung nasa lupa siya, nakatransplant, tuloy-tuloy lamang po yung kanyang growing season. So actually yan guys, pwede pa yan ilipat eh. Dinidiscarte lang yan. So ganun din naman kasi, tagtuyo kasi yan. So ganyan na lang talaga. Dadagdagan na lang natin siya ng lupa. Yun ang pinaka the best dyan. So yan, lagay ko na siya dito. Hintayin nyo ako dyan. Ako'y magbabalik. Can you imagine that guys, na may sarili kang harvest plant, may sarili kang taniman. So ngayon, I will make some things. Tataas na ng damo. Wala ako kasing pandamo. Problema ko siya, wala akong pandamo. Bunot-bunot muna tayo. Alam kung paano yung diskarte natin. Kasi ang bilis niyan tumubo ng mga damo.
ay plan na ilipat tong isa. Prone kasi siya masyado sa damo. So, pang ilalagay na lang siya natin dito. Lalatagan natin ng plastic na block. So, ang mangyayari nito guys, para hindi ito damuhin, bababawa natin ng itim na block. So, sasakupin na natin siya. Plastic na block ang kailangan nito. Or else, pwede din tayo dito maghukay. Da-direct transplant na natin siya. Kaso, ganun din naman. Matutuyo din naman yung kanilang lupa. Masyado kaya kasing tagtuyo. Then guys, ang diskarte dito, baka ida-direct ko na lang siya dito. Pagdating ng ating mga okra. Ayan, dito sa mga palay-halay na yan. Didirekta ko na lang siya. Hiraman ko na lang ng pala. Pero, ang gagawin ko, ang bubutasin ko lang ay yung baba. Yung ilalim lang. So, yung gilid niya, hindi ko muna siya gagalawin para po hindi po siya pwede din siya babaakin natin guys. So ida-direct na lang natin dito part, kasi ito may mga kamote si Kuya Alex. I-prevent din natin yung kamote. Pag naka-harvest si Kuya Alex, papalitan ko siya ng mga gulay. Sabihan ko si tatay na pwede na palitan natin ng gulay. Yung kamote. So kaya pa dito magsiksik. Alam niyo guys, sa isang ganito, ang pinakamaganda talaga para po yung ating mga pananim ay maayos na nakakagalaw. Mixture. Gagawa mo ng isang biology, gagawa mo siya ng isang ecology. Yan. Gagawin mo ng sistema. Halimbawa, kamatis, talong, yung sa bahay kubo. Sa isang lugar siya, iba-iba. Nung kasi, design din kasi siya eh. Kapag may ganon, yung ating mga insect, may kanya-kanyang weaknesses yan. Halimbawa, si talong, pag tinabihan mo siya ng yung kulay orange na bulaklak, yung mabaho, hindi siya pipestehin. Si mais, pag yung ilalim nilagyan mo ng sili, maganda ang bunga ng sili. Tutulungan kasi yan. Tinatawag na, actually yung puno na yan, kapag walang tubig ito, tapos nakatanim yun dyan, tapos may ugat, nabibigyan niya din yan ng tubig. Ganun siya guys. Tulungan kasi sila. Minsan din nagkakaagawan sila kasi kailangan niyang i-sustain yung dami ng sanga niya, ano. Pero mostly kapag sa ganyan nagtutulungan sila, yung mga ugat-ugat nagkakapit-kapit yan, may sistema sila. Tutulungan sila. So ang plano natin dito, ibababa natin yung ating mga dito na natin siya itatanim. So papanibago tayo ng okra dyan sa taas. So ang pinakamaganda best dito, sakupin ko tong part na to. Kaso may kamote. Diskartehan natin yan. Every time na haba, edi puputulin. Gilid-gilid lang. Ganito lang siya guys, Ayan. So, ginigilid lang. Para hindi na siya makagawa ng... So, papunta na yun doon. Papunta na siya doon. Diba?
So, pwede naman yan, pagapangin mo muna para matanggal yung mga damo. Yung mga other species invaded kasi yan. Yan. Saka na tayong tubig. Ano lang naman siya, guys. Actually, yung mga damo na yun, nakakatulong kasi sa ugat nila eh. Kasi ang pangit tingnan. Yung mga kamuti pa dito, mga ano. Tambak natin sa gitna. Para magsilbi pa siyang antakip. Actually, pag nilagay mo siya sa puno, maganda siya kasi nitrogen plus kinikip niya pa yung moisture sa pananim. Yan, lambak ko lang siya sa gitna. Yes. Tapos na tayo. Magluluto naman tayo. Tingnan natin kung gaano kasarap yung torta. Parang hindi na wala ng cellphone, ano?
May ganun talaga eh. Kailangan natin mag-move forward. Kasi pag di tayo nag-move forward, patuloy tayo masasaktan. Wow. Dami ng dumi dito, dami ng kalat. Ay nako. Timblang kape? Ikaw ako, titimblang ako. Tumas na yung nature. Nag-evaporate na yung nature, guys. So, ayun oh, daming kalat. Oh. Kami mga basher dyan. Okay lang, bash nyo ako. Pero, isipin nyo din na nagpapasok ako at madami akong ginagawa. Huwag kayong palautos. Kasi gagawin ko yan. May plano ako dyan. Parang kay Lord lang yan. Hindi mo pwedeng utusan si Lord. Because He has a plan. So guys, ito yung nakuha natin. So, unahin natin yung maliliit. Tsaka natin yung malalaki. Pang ulam. Huwag ka na naman jik nito jik. Mapupog ka ng talong. Tapon mo. Ano? Diyan mo lang pala sa taas. Pwede yung gawin pataba. Ayan. Ito ang gamitin natin yung maliliit. Tapos tira natin yung malalaki. Para pang ulam. Wow! Igiban mo nga muna ako. Ingat guys. Sulit. Kung pansin nyo. Yan yung ating ano. Tanggalin natin tong wire. Laki ng bill namin guys. 1.7. Problema ko pa to. So, nagbigay sa Square P ng 500. So, mayroon pang 1.2. 1.7. Di ko alam kung paano nangyari yun. Ikukunti lang naman kami. So, our first step, dangdang tayo. Magdadangdang. Kung ating lagyan natin dito. Siguro 4 lang ang manay natin. Huwag lang mawala ng gasol at mahal na ang gasol ngayon. Kung nagkapaano na pag namahal na nawalan tayo ng gasol guys. Ay di ka, kuryente mo naman yan. Baka yung 1.5 mo maging 1.7 naging ano na yan. 3K. Na para bang may pamilya ka na. Ganun kalaki ang kuryente mo. Ganyan siya guys. Babalik-balik na lang natin siya. Ako nga jik ako ng tongs. Tik mo dun sa taas ng ano. Yes. Sa kubo. Kasabit yun dyan. Yung technique natin yan. Sa iba baga binabaga. Ay nalo sa mainit na tubig. Sa akin hindi pwede yung ganun. Kasi yung sa taas. Wala dyan?
Hindi dati nagluluto dito kasi di marunong. Yan. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Ang pinakamalaga dito, maayos na maano tanggal yung kanyang balat. So pag hindi maayos na natatanggal yung balat niya, saka problema. Okay. Naalala ko pa din yung cellphone ko, guys. Oo, ito na yan. Yan. Okay na siya, guys. Yan, so papabalatan naman natin. Jake, may gawa ka, Jake? Balatan mo nga ito. Tutukuan ng tamang paghahalo. Pawis na ako, guys. Balatan mo. Kung may uhod, tanggalin. So, papabalatan natin, guys. Ayan. Wala na kasing tubig. Ibas na. Run out of water. Wala ako ng tubig bago mabalatan. Naalala mo yung niluto mong ano? Yota? Ang bira. Hindi pumasok yung ano, hindi pumasok yung itlog. Nagmukha siyang pinirito lang. Mali. Mga sa kabila. Paper siya na dikit.
May uhod dyan. Yan nga. May part siya matigas guys. May tama to. Wala, di ba pwede mag-asawa? Mabagal mag-balat ng... Kumbalik ito. Kanina pa ito. Busog na busog yung buto niya. Ito yan yung matigas mo pa. Di ba pwede? Check natin guys kasi minsan may mga may uhod. Tulad nito. Wala mo siyang uhod pero may matigas na part. Buto yan. Busog na busog yung buto. Yan guys. Wala, mahina. Oo daw. Ba sinasama na yan? Pareho lang yan. Uhod man yan ng gulay. Hindi para sa yan. Kasi lulutuin mo naman na maayos. O, pituhin mo. Hindi mo natin sa ng itlog. Hindi ka kasi marunong. Discard ang tawag doon. Muna, siguraduhin mo muna na pagdidikitan yung itlog mo. Pag wala, kurang isang mangko, tapos batihan mo ng itlog. Maliit yan. Medyo malaki. Pareho lang talaga. Okay na. Kamagprito ah. Saan na yung effect mo? Hindi ko alam. Bahala siya. Mawi na lang yun. May stress lang ako pag iniisip ko. May puso dyan. Hindi din yung papakinabangan nila. Pwede yun. Gagastusan ng malaki. Balik mo. Balik na lang nila. Hindi pa sila nagkasala. Bulok pa. Bulok-bulok naman yung konti. Parang makamatan siya. Ha? Makapagbati. Sige daw, pati mo daw. Hindi ganyan pagbati talaga. Hindi ganyan. Ito. Kaya pa di nakapit tayo. Tapos lang naman. Eh, ganun-ganun. Wala man yan, ganun Kaya mo. Kaya mamaya, pag bumubula na yan, nagkukulay puti na. Ayan Dukugin mo na masyado yung egg yolk kasi pag himalo yan, yan yung nagpapakapit sa
Kaya pala di nakakapit eh. Ang halo mo ganun. Adi sana, naghalo ka na lang din. Sintay mo muna. Sana yung ano? Na ganun yun, oh. Nakulong ko yan? Ang, Bulilit din na pa eh. yan sa labas. Kaya mo. Babad mo muna hanggang sa kumapit. Patuhin mo na. Ano masabi ko? Kapit na yan, kahit ngayon, patuhin mo na yan. Tapos paglagay mo, sama mo yung itlog. Sabay-sabay mo. Tapos bago mo babaliktarin, make sure mo na buo sila. Kasi pag di yan buo, maghiwalay talaga, hindi na yan kakapit. Yung buo yung nakikita mo torta sa palengke. Yan guys. So, at, di ba? Kakaiba yung kulay ng video. Nakakatuwa at meron na tayong naaani. Meron na tayong pang-ulam. Di ba? Hindi ko naiisipin. Meron ka lang pang itlog. Meron ka lang pang-ulam. So, ayan. Blessed pa rin tayo kay Lord kasi sa mga provisions, mga blessings na pinagkakalob niya sa atin. Guys, hanggang dito na lamang po and please palike and share tayo and don't forget to skip ads. Maraming salamat and God bless. At yan. Nakakalungkot man pero ganun talaga.